Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagtalaga sa CPP-NPA bilang terrorist group, mahalagang hakbang kontra insurhensiya. Mahigit 200 milyong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Ninoy Aquino International Airport. Butanding o whale shark na tagpuang patay sa Negros Occidental. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahalaga ang muling pagtalaga ng Anti-Terrorism Council o ATC sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA bilang isang terror group para sa tagumpay ng laban ng pamahalaan kontra insurhensiya. Itong sinaad ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. Paliwanag ng Executive Director, malaki ang naitutulong nito sa kampanyang matugis ang natitirang 11 weekend NPA guerrilla fronts ngayong taon. Dagdag ni Torres Jr., nagkaroon ng malalim na analysis ang ATC para maibalik ang status ng CPP-NPA bilang isang terrorist organization. Anya, ang ginawang pag-aaral ng ATC sa mga ebidensyang pinresenta ng militar at pulisya ay mahalaga rin para malaman ang galaw ng naturang grupo. Sa 2023 Global Terrorism Index, ang NPA ay ranked 15 sa 20 deadliest terror groups of 2022. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang 218.48 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na idineklarang machinery mufflers sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang warehouse sa loob ng NAIA complex, natagpuan ng BOC ang isang parcel na galing Zimbabwe na naglalaman ng 32 kilograms ng shabu. Ayon sa customs, inaresto na ang consignee at nahaharap ito sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isang whale shark o butanding ang natagpuang patay sa Agisan Port ng Himamaylan City, Negros Occidental. Ayon sa mga residente, unang namataan ng whale shark noong Miyerkules. Agad naman itong inireport sa mga autoridad. Isang team mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at Environment and Natural Resources Office o ENRO ang nagkaroon ng operasyon at matagumpay na naibalik sa gitna ng dagat ang butanding. Sa kasamaang palad, muling nakita ang parehong butanding ng mga residente kahapon April 18 at napag-alamang napayapa na ito. Kasalukuyang iniimbestiga ng ENRO ang nangyaring insidente. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalie Sinchonko, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.